Welcome to the longest running, the original, the only trilingual Filipino-Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. I'm your host, Candice Tan. 您现在收看的是非中电视台。Every holiday season brings opportunities to celebrate entrepreneurship, culture, and community. And this year, the Chiang Kai-shek College Trade Fair delivered all that and more. Held over 3 exciting days at the SMX Convention Center in Manila, the Holiday Finds Pop-Up Bazaar brought together local brands, business leaders, creatives, and families for a festive marketplace filled with innovation, collaboration, and holiday cheer. Organized by the Chiang Kai-shek College community, the event officially opened with vibrant performances, meaningful ceremonies, and a shared vision of supporting Filipino-Chinese entrepreneurship. Season is just around the corner. The holiday season is just around the corner, and today we are bringing everybody our Staycation Holiday Finds Pop-Up Bazaar. Let's officially cut our ribbon in count of 3, 2, and 1. There you have it! CKSE Holiday Finds Pop-Up Bazaar is now officially open! Nanawagan ng China para sa agarang tigil-tutukan at mapayapang resolusyon sa gitna ng patuloy na tensyon sa hangganan ng Cambodia at Thailand matapos makipag-ugnayan ng Chinese Foreign Minister na si Wang Yi sa mga lider panlabas ng dalawang bansa. Nagpaabot ng mariing babala ang China sa pandaigdigang komunidad kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng isang mataas na opisyal ng Japan na nagsabing dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang bansa. Isang panukalang umani ng malawakang batiko sa loob at labas ng Japan. Muling binigyang liwanag ang malagim na kasaysayan ng mga krimen pandigma ng Japan sa China sa pamamagitan ng isang bagong teleserye na tumatalakay sa Unit 731 kasabay ng paggunita sa National Memorial Day para sa mga biktima ng Nanjing Massacre. Patuloy ang sigla ng industriya ng pelikula sa China matapos pumalo sa mahigit 50 billion yuan ang taunang box office sales na pinangunahan ng mga international blockbusters na umani na malaking bahagi ng kanilang global earnings mula sa merkadong China. Bilang pagbukas sa taon ng kabayo, inilunsad ng China Media Group ang opisyal na mascots at espesyal na koleksyon para sa Spring Festival Gala 2026, mga likhaing sumasagisag sa lakas, pag-unlad at walang humpay na paglalakbay ng bansang China tungo sa mas maliwanag na hinaharap. Don't switch the channel because Chinatown TV will be right back. 非中电视台马上回来。 Chinatown TV 非中电视台 Chinatown TV 非中电视台 Welcome back. You're still watching Chinatown TV with me, your host, Isa Chong.
China's rich cultural heritage spans over 5,000 years at sinasabing isa ito sa pinakamatanda at complex cultures in the world. With its unique customs, traditions, and practices, China has a lot to offer to those who are interested in exploring its fascinating culture. As we delve into the vast and diverse culture of China, ating kikilalanin ang kanilang mayamang kultura na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon. From traditional Chinese medicine to the art of calligraphy, there is much to explore and learn about. Join us on our journey to uncover these fascinating aspects of Chinese culture and more as we delve deeper into the wonders of this ancient and diverse civilization. Sa pinakabagong episode ng Leaders Talk, binibigyan diin ni Kishore Mahbubani, dating permanent representative ng Singapore sa United Nations, ang kahalagahan ng karanasan ng China sa paglaban sa kahirapan. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng China sa pagkangat ng daan-daang milyong mamamayan mula sa matinding kahirapan ay isang makabuluhang aral para sa buong mundo at isang anyo ng tunay na pagpapalaya ng sangkatauhan na nararapat pag-aralan at pahalagahan. And you also have previously said very few people in the West are aware that the members of this Communist Party have delivered the best governance China has ever enjoyed in its history. So, Professor Mahbubani, what specific governance of CPC that made you believe, as you have described, as best in history? I've launched my memoirs this week in China called Living the Asian Century. And the first chapter of my memoir is called Born Poor. I know. The second chapter is called Still Poor. I know. I read those chapters. So I mentioned that because I've experienced real third world poverty. When you were We grew up in a house where there was no flush toilet. with a rent where of we had $17.6. Wow, I'm impressed. You can remember that, $17.60. That number was very useful for me because there are 1,760 yards in a mile. Oh, And I could remember that because the rental of my house was $17.60. We had debt collectors coming to our house. I was technically at that time undernourished and so on and so forth. Now, I mention all that Yes. not to try and solicit pity or sympathy. I want to mention that for one reason. Unless you have experienced poverty yourself, you have no idea how painful it can be, how helpless you can feel when you don't feel that you have enough money to survive for the next few days, I mean, that's a terrible condition to be in poverty, right? I've experienced it. I know it. So for a country like China to lift 800 million people out of poverty, the sense of personal liberation that people get when they escape poverty is so powerful. I experienced it. I came out of poverty. I can understand how these 800 million people feel. And so this sense of personal liberation is enormous. Now, it takes an incredible amount of good governance to eradicate poverty. And show clearly China has done some things exceptionally right to be able to rescue so many people from poverty. And if we can move into a world 10 to 20 years from now where every country in the world replicates what China has done and eradicates poverty, then we would have improved the human condition dramatically. And that's why China's governance needs to be studied carefully by all the countries in the world. Mula sa makabagong teknolohiya hanggang sa mayamang kultura at tradisyon, tuklasin natin ang Guangxi sa katimugang China, isang paglalakbay kung saan sabay na yumayabong ang inobasyon at pamana ng kasaysayan. Tara na't silipin ang kakaibang ganda at kwento ng Guangxi. Ito ang Guangxi sa katimugang bahagi ng China. Tinaguriang tahanan ng pinakamaraming ethnic minorities. Taglay ang magandang kalikasan, mayamang kultura, masasarap na pagkain at modernong teknolohiya. Tara't ating tuklasin ang mga ipinagmamalaki ng Guangxi.
Sa pagbubukas ng ASEAN Media Partners Cooperation Week sa Guangxi, mga nakakamanghan technological innovation na gawa ng China Media Group ang tampok sa isang eksibisyon, gaya ng voice cloning solution at image generator na ito na pinapatakbo ng Artificial Intelligence o AI. Speaking of AI, pinuntahan din namin ang China ASEAN AI Center, isang AI hub na dedicated para sa mga bansang kasapi sa ASEAN. Dito dinedevelop ang iba't ibang proyekto sa larangan ng robotics, smart cities, healthcare, big data at digital economy. Sinasanay din dito ang maraming estudyante at eksperto sa ASEAN, kabilang na ang Pilipinas, at sinusuportahan ang AI startups at tech companies sa rehiyon. Kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, napanatili pa rin ng Guangxi ang mayamang kultura nito, partikular sa Shaanxi Town kung saan pinagsasama ang cultural heritage at natural na ganda ng Nanning. Sa entrada, sumasalubong ang masiglang drum performance, nakakamanghang Chinese lion dance at nakakaaliw na awitin na handog ng Dong ethnic group. Tampok din dito ang iba't ibang local products at handicrafts. Iba't ibang intangible cultural heritage din ang pwedeng gawin dito, gaya ng bamboo weaving o paghahabi ng raw materials upang makalikha ng natatanging obra. Isang cultural performance naman ay tinatanghal dito sa Xinwei Academy. Ito ang Yong Opera, isang Chinese traditional opera na kombinasyon ng pag-awit, pag-arte, sayaw at martial arts influenced na galaw, at sumasalamin sa lokal na sining, tradisyon, pamana at identity ng mga tao doon. Talaga namang kamangha-mangha at kawili-wili ang kanilang pagtatanghal. Pwede ring subukan ang kasuotang shifu at matuto ng mga basic move ng Yong Opera. Sa gabi, buhay na buhay ang Nanning, partikular na sa Sanje Liangshan. Marami sa mga gusali at estruktura dito ay nagmula pa noong dinastiyang Qing. Napapalibutan din ito ng mga lumang lanterns at makukulay na neon lights, at ang ambience tila bumalik ako sa lumang China pero modern nightlife. Habang naglalakad-lakad, pwede ring ma-enjoy ang traditional art performance ng Nanning. Isa pa sa mga sikat na atraksyon dito sa Liuzhou ay ang Liujiang River Night Cruise. Pagsakay pa lang sa Dongdi Pier, ramdam na agad ang malamig na simoy ng hangin. Habang binabaybay ang ilog, makikita sa paligid ang iba't ibang cultural landmarks, mga modernong gusali at mga bundok at talon na nagliliwanag sa gabi. Dating industrial pollution zone, ngayon isa na itong eco-scenic area na may malinaw na tubig at puno ng green hills. Makikita rin dito ang Asia's largest river music fountain. Kaya kung pupunta kayo ng Liuzhou, huwag niyong palampasin ang Liujiang River Night Cruise para ma-enjoy ang city lights. Sa mahilig naman sa kasaysayan, maaari ding bisitahin ang Liuzhou Industrial Museum kung saan makikita ang mahigit 100 taong kasaysayan ng industriya ng lungsod. Dito makikita ang mga lumang makina, sasakyan at iba't ibang kagamitan na ginamit sa iba't ibang henerasyon. Sa labas ng museo, maaari ding pasyalan ng Train Book Cafe para mas matuto sa kasaysayan. Sa tabi naman ito, may isang selfie machine kung saan ang inyong pagbisita sa museo magiging instant headline sa dyaryo. Para naman kaming bumalik sa nakaraan, sa sunod naming pinuntahan, ang Yaobu Ancient Town. Mahigit 2,000 taon na itong bahagi ng kalakalan at kultura, at ngayon ay muling binuhay upang pagsamahin ang sinaunang tanawin at makabagong disenyo. Buhay na buhay ito lalo na sa gabi. May night market, street food at iba't ibang stalls na nagbibigay ng masaya at modern vibe. Perfect spot din ang mga architecture sa lugar bilang background para sa mga gustong kumuha ng larawan. Kaya naman sinubukan ko rin ang mga lumang kasuotan at ito ang kinalabasan. At huli naming pinuntahan ang Longtan Park kung saan nagpakitang gilas ang Dong ethnic group ng kanilang mga natatanging sayaw, musika at tradisyon na nagpapakita ng kanilang pakikipamuhay sa isa't isa. At isa nga sa pinaka-nagustuhan ko ay ang pagsayaw nila sa kawayan na katulad ng tinikling sa Pilipinas. Sa kabuuan,
Napagtanto kong kapag pinagsama ang paggalang sa kultura at ang pagyakap sa teknolohiya, mas nagiging matatag at mas bukas ang isang lungsod, lalawigan o ang isang bansa sa mas malawak na oportunidad. Ako si Mark Fetalco at ito ang naging paglalakbay ko sa Guangxi. Isang puting sorpresa ang bumati sa Beijing ngayong taglamig. Para sa isang Pilipino lumaki sa tropikal na bansa, ang unang niebe ay hindi lang tanawin. Isa itong pangarap na natupad. Samahan niyo si Mark sa kanyang unang snow experience sa Beijing at tunghayan ang kakaibang saya at lamig na hatid ng winter season sa China. December 12, 2025. Ito na marahil ang isa sa mga pinaka-espesyal na araw ng paninirahan ko sa Beijing. Sa araw na ito kasi nangyari ang isa sa wishlist ko ngayong Kapaskuhan, ang makaranas muli ng snow. Nabalot ng puting niebe ang halos buong lungsod mula sa mga kalsada, mga puno, mga gusali at mga sikat na lugar sa Beijing gaya ng Temple of Heaven at Forbidden City. Sa kabila nito, dinagsa pa rin ng maraming bisita ang naturang mga pasyalan. Ito ang unang snowfall sa Beijing ngayong winter season. Napaka-espesyal nito para sa akin na lumaki sa Pilipinas na isang tropical country. Hindi gaya sa ibang lugar sa hilagang bahagi ng China na mas matagal ang pagbagsak ng snow, karaniwang mabilis at minsan ay isang araw lang nangyayari ang snowfall sa Beijing. Kaya naman, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na lumabas at i-enjoy ang masayang sandaling iyon. Dahil sa pagdating ng niebe, naging mas malamig ang panahon. Kaya kung pupunta kayo dito sa Beijing ngayong winter, maghanda ng warm clothes dahil sobrang lamig ng hangin. Ako si Mark Fetalco at ito ang aking snow experience sa Beijing. Mula sa pangarap tungo sa misyon, kilalanin si Annabel Bel de Borja, isang Pilipinang guro na nagtungo sa China hindi lamang upang magturo, kundi upang magtaguyod ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang kanyang kwento sa Made It in China. I really love you, you know that, diba? Ako bilang isang guro, I think ang ginagawa namin ay naiaangat ang kakayanan ng mga bagong henerasyon na makaunawa at makapagsalita ng panibagong wika. Ang pinakasusi sa tagumpay ng isang relasyon ay komunikasyon. Kailangan siguro natin bilang Chino at Pilipino, kailangan nating intindihin ang bawat isa. Ako si Annabel de Borja. You can call me Bel or Bella. Sa Pilipinas, ako ay nakatira sa Baguio, pero pinanganak talaga ako sa Batangas. Dito sa China, mag-9 na taon na ako dito. Ngayon, ako ay isang guro sa Gansu Minsu Normal University at magli-5 taon na rin akong nagkatrabaho rito bilang isang guro. Mula nang bata ako, interesado talaga ako sa kultura ng China. Siguro mahilig kasi akong manood lagi ng pelikula. At ang isa sa pelikula na hindi ko makakalimutan, yung title niya ay Not One Less. Ito yung istorya ng isang guro na nagtuturo siya sa isang village. Tapos ang kanyang responsibilidad ay turuan at bantayan ang 28 estudyante. So, ang binigay na responsibilidad sa kanya nung tunay na guro ay pagbalik ng tunay na guro, dapat nandun lahat yung 28 estudyante. So, nung pinapanood ko ito, para sa akin, na-inspire ako sa katapangan at dedikasyon nung guro na ito. So, after ko yun napanood, sabi ko, siguro
one of these days, baka gusto kong makapunta din sa China at makapagturo. Mabuti na lang, naimbitahan ako ng isa kong kaibigan sa kanyang kasal. Tapos nagpunta ako dito sa Quezon, sa Ganan. May mga kilala rin ako na guro, foreign teachers sa school na ito nung time na yon. Tapos sabi nila, ang English ay pangalawang wika ko, so okay lang na makapagtrabaho ako dito sa universidad na ito. The rest is history. Tinanggap nila ako sa universidad na ito at maglilimang taon na akong nagtuturo. Bilang isang guro, siguro ang isang pinakamalaking hamon sa akin ay wala akong ganoong experience na magturo sa isang universidad. So, hinanda ko yung sarili ko para maiakma ko yung sarili ko na magturo sa ganitong institusyon. So, nag-aral ako ng TESOL. Yun yung Teaching English to Speakers of Other Languages. So, nung nakuha ko to, I think nakatulong talaga siya sa akin. Karamihan sa klase ko, maliban sa sa tinuturo ko sa libro, minsan ang ginagawa ko, nagpapalaro ako. I put them into groups of student, tapos kung sino ang manalo, para din ma-enjoy nila yung palaro ko, i-invite ko sila sa aking bahay, ipagluluto ko sila ng lutong Pinoy, adobo, sinigang. Hindi nila nagustuhan yung sinigang. Maasim kasi. Pero paborito ko yung sinigang. Tapos yun, kaldereta. So, para din ma-experience ng mga estudyante ko kung paano yung lutong Pinoy. Isa yon sa mga ginagawa ko. Pangalawa, kasi mahilig nga akong tumugtog ng ukulele. Maganda ring paraan yon para lahat sila kumanta ng, syempre, tinuturo ko ay Ingles, kumakanta kami din sa loob ng klase. Na-enjoy nila yung mga games ko, yung mga activities, at saka yung pagtugtog namin ng ukulele at pagkanta. Magkaroon din ako ng oportunidad na maibahagi natin yung kulturang Pilipino. So minsan, lagi kong binabahagi sa mga estudyante ko yung mga gandanta namin sa Pilipinas. Tapos, naipapakita ko rin sa kanila kung ano yung mga tradisyonal na pananamit natin, kung ano yung musika natin, at saka yung kung paano ang pagmamahal natin sa ating kultura. Sa ganung bagay, napapaintindi ko sa aking mga estudyante na ito ang kulturang Pilipino. Dahil sa pagtuturo ko, na ipapakita ko sa kanila yung mga katangian nating Pilipino na pakikipagkapwa-tao, yung meron tayong positibong pananaw sa buhay, tapos masayahin din tayo. So, sinasabi ng mga estudyante sa akin, sabi nila, "Teacher, I like you. Kasi pag nakikita kita, ang saya-saya mo lagi. Gusto kitang makita kasi pag nakikita kitang masaya, nagiging masaya na rin ako." So, yun siguro na yung pagiging masayahin, yung pagiging positibo sa buhay, nakakatuwa naman na na-impluwensyahan ko sila. Nagpapasalamat talaga ako sa napakalaking suporta yon ng aking universidad at gobyerno ng bansang China. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking kaalaman sa pagtuturo, kaalaman sa wikang Ingles. Naramdaman ko yung pag-iingat nila sa akin, hindi lang sa akin at sa ibang mga guro din. Kasi sabi nila, kukunti lang kasi kami dito sa Ganan. I think 5 lang kami na foreign teachers dito. So gusto nilang siguraduhin na nag-i-enjoy kami dito sa lugar na ito at gusto nilang siguraduhin na ligtas kami.
dito sa Ganan, nakita ko na medyo marami ang pagkakapare-parehas sa ating kultura ng Tibetan at saka Filipino. In terms of musika, gustong-gusto nilang kumanta. Mahilig din sumayaw. Kaya ako minsan, sumasama rin ako sa kanila, nagpapaturo ako paano yung pagsayaw ng Tibetan dancing. Medyo may similarities ng konti din sa atin. At ang pangalawa ay yung pagmamahal natin sa pamilya, na ang mga magulang ay puprotektahan at susuportahan nila ang kanilang mga anak. Nakita ko yon sa kaibigan ko, na importante ang pamilya, importante ang mga anak. Sa atin naman, ang kultura natin, gagawin natin ang lahat ng paraan para lang masuportahan natin ang ating pamilya. Lagi akong nagpo-post ng mga photos at saka vlog na rin sa Facebook or Instagram. So, isa yun sa paraan ko para maipakita sa aking mga kaibigan, pamilya at mga Pilipino kung ano yung pamumuhay ko dito. Minsan may mga komento nga akong nakikita na ang ganda-ganda naman dyan sa lugar mo. Gusto na nilang pumunta dito. So, yun. May mga kaibigan naman ako na nasa China din, or nasa labas. Pag nagpunta sila dito, ini-explain ko sa kanila ano yung mga kultura dito patungkol sa pagkain, ano yung mga kultura patungkol sa pagpumunta ka sa isang bahay, yung gift-giving. Tapos, i-explain ko sa kanila kung bakit ganito yung pananamit nila. Explain ko sa kanila kung ano yung mga kaugalian ng mga Chino. Naintindihan ko na yung kultura dito. So, ako na yung nagsisilbing embahador ng kultura para sa ating kapwa Pilipino. May nabasa ako na tayong mga Filipino migrant worker dito sa China ay tinatawag na silent builder. Siguro, isang halimbawa ako bilang isang guro, hindi lang ako, may mga guro din na nasa online. I think ang ginagawa namin ay naiaangat namin ang kakayanan ng mga bagong henerasyon na makaunawa at makapagsalita ng panibagong wika. Sa case ko ay wikang Ingles, sa iba siguro ay wikang Tagalog. So, dahil doon, nabibigyan natin sila ng pagkakataon na maging competitive, At ito sila yung mga sabi ko nga bagong henerasyon, sila yung next generation ng workforce ng China. I think nakakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya at ng lipunan na rin. Kung nakikita mo yung sa story ko, ito yung story na kung may pangarap ka, pwede namang maabot Lahat ng imposible pwedeng maging posible kung magsisikap lang. So siguro ang aking final na mensahe sa ating mga Pilipino na gustong maging guro dito, pag-aralan ng kultura, pag-aralan ng lingwahe, at kung mayroon kang ma-encounter na hamon, alalahanin ng iyong pagkakilanlan bilang isang Pilipino. So parang mas naiintindihan nila tayo at hopefully makatulong ito sa relasyon ng China at saka ng Pilipinas, kasi ang pinakasusi sa tagumpay ng isang relasyon ay komunikasyon. Kailangan siguro natin bilang Chino at Pilipino, kailangan nating intindihin ang bawat isa. At pag inintindi natin, inunawa natin ang kultura ng bawat isa, sa tingin ko, epektibo yon para magkaroon ng maayos na komunikasyon. At kung magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon, maayos din ang relasyon. Welcome back to Chinatown TV. 您现在收看的是非中电视台。From the ceremonial ribbon cutting and cultural performances to rows of booths showcasing homegrown products, food, and gift ideas, the 3-day Chiang Kai-shek College Trade Fair became a dynamic hub of commerce and celebration. More than just a bazaar,
Holiday Finds was a platform that strengthened partnerships, empowered small and medium enterprises, and brought the spirit of the holidays to life, one meaningful connection at a time. And now let's take a look back at the two-part of the highlights of the successful 3-day event. It is indeed with immense pride and heartfelt joy that I welcome all of you to the Holiday 2025. This is not just a simple Christmas bazaar, but a bold 3-day celebration of our community, our culture, and our Christmas spirit. Here at the world-famous SFX Convention Center, we have come beyond our campus walls, not just to leave our identity behind, but also to bring it outward and forward, to share our Cicasian legacy, our values, and our vision to the wider Filipino community. And with our 3 days event, we are celebrating an important milestone this year, which is the 60th year of the Higher Education Department of Chiang Kai-shek College. Life's for a reason, bringing something we must learn, and we are led to know. Let me say before we part, so much of me is made because I knew you. If I've been changed for the better. 记住你圣诞快乐，765432，祝你圣诞快乐。许下心愿，我们一起唱 Merry Christmas。765432，祝你天天快乐。Merry Christmas！ 是艳阳天或下雨天，能和你过每一天，创造与我们的世界。我的世界只是有你的世界。Thank you。
the Filipino Chinese Youth Business Association Incorporated held a Christmas gift-giving event for the indigent community. 飞华青商会成功举办迎圣诞献爱心大型慈善捐赠活动。2025年12月17日上午9点至12点，飞华青商会在马尼拉华人区花园口成功举办迎圣诞献爱心大型慈善捐赠活动。此次活动汇集了商会众多会员和爱心企业的慷慨捐赠与无私奉献，共计向社区贫困家庭发放了超过2000份圣诞爱心礼包。当天清晨，花园口发放点外已井然有序地排起了长队。此次活动的顺利开展，不仅得益于商会的周密组织，更离不开马尼拉地方警察的主动协助与众多社区志愿者的踊跃加入。马尼拉市议员刘少强和 MC Bobby Lin 亦亲临现场协助分发。会长曾飞虎捐赠牙膏2000支。创会会长蔡荣轩准备了清凉油2000份与驱蚊水2000份。施工期特使捐赠其旗下上好家系列产品2000份。蔡启仁特使捐赠其公司生产的 Quick Chow 方便面1万包。徐有宪捐赠其公司产品 Coco 巧克力2000份礼盒。蔡华独捐赠其公司2000瓶Sunlight 品牌补充饮料。吴永恒捐赠 Big High 洗衣液2000包，陈伟群捐赠床单1000份，尤建玉、大森林装饰公司理事尤建平和张全明，联盛公司施养成各捐款3万披索，黄良义、施比爱、林有才、洪洪灿、吕建生、施少伟、徐子云、徐有滴各捐款1万披索。所有善款已统一用于购买2000包大米。活动于上午9点开始，飞华青商会会长曾飞虎、创会会长蔡荣轩带领商会领导层参与物资分发。领取到礼包的居民，尤其是长者们，脸上洋溢着感激与喜悦的笑容。市议员刘少强在参与分发过程后感慨道：飞华青商会展现了卓越的组织能力与深厚的社区情怀。这样的活动不仅提供了物质帮助，更重要的是凝聚了社区精神，加强了华社与本地居民之间的友好联系。MC Bobby Lin 市议员也称赞这是一场真正体现圣诞精神的活动。曾飞虎会长现场接受媒体采访时表示，每一份礼物都来自会员们的自发赞助，每一句祝福都承载着他们对这个居住国的深情与厚爱。这个圣诞温暖不仅在礼包里，更在每一次伸手传递的善意中。此次迎圣诞献爱心活动，其意义远超过2000份礼包的物质价值。这不仅是节日的馈赠，更是飞华青商会作为扎根于菲律宾、成长于华人社区的年轻商业团体主动扛起的社会温情责任。活动于正午时分圆满落幕。Chinatown News 非中新闻台综合报道。Chinatown TV 非中电视台。有利东方旅游有限公司 Unirian Travel Incorporated。Chinatown TV 非中电视台。The PCCCII Bulacan chapter and the Philippine China Chamber of Commerce and Industry Incorporated held a Christmas charity event in collaboration with the Plaridel City Government. 菲律宾中国商会5、6干省分会、非中商贸协会联合 Plaridel 市政府成功举办圣诞扶贫捐赠活动。
2025年12月20日，菲律宾中国商会56干省分会、非中商贸协会携手 Plaredo 市政府顺利举办圣诞扶贫捐赠慈善活动。活动现场暖意融融，商会同仁与当地政府工作人员一同发力，为1000个困难家庭送上爱心物资与节日祝福，让这个圣诞佳节因善意传递而更显温暖。当日上午9点 ，Jim Nam Plaredo 内已经一片忙碌景象。菲律宾中国商会56干省分会非中商贸协会在施能栋、林时农、陈文斌3位联席会长带领下，同仁们早早抵达现场，与 Plaredo 市政府工作人员默契配合，有条不紊地完成爱心物资的整理、分类与摆放工作。此次捐赠的1000份爱心物资经过精心筹备，涵盖了食品和生活用品等多个品类，精准对接困难群众的实际需求，为他们送去圣诞季里的关怀与节日的喜悦。活动正式开始后 ，Plaredo 市长 Honorable May Giselle Vistan 发表致辞。他对菲律宾中国商会56干省分会非中商贸协会积极践行社会责任、助力地方扶贫济困事业的举措表示衷心感谢。菲律宾中国商会56干省分会非中商贸协会施能栋联席会长在活动中表示，扶贫济困是中华民族的传统美德，也是商会践行社会责任、回馈当地社会的重要体现。名誉会长洪宏腾表示，此次联合 Plaredo 市政府开展圣诞扶贫活动，旨在借助节日契机，为有需要帮助的群体送去关怀与温暖。在物资发放环节，商会同仁们与政府工作人员一同将一份份爱心物资送到困难群众手中，并与他们亲切交谈，送上圣诞佳节的美好祝福。拿到物资的群众脸上洋溢着幸福的笑容，纷纷对商会与政府的关怀表示感谢，现场气氛温馨而感人。此次圣诞扶贫捐赠活动的成功举办，不仅为困难群众送去了实实在在的帮助，更彰显了菲律宾中国商会56干省分会非中商贸协会与当地政府同心助困、共担社会责任的担当精神，进一步拉近了商会与当地社区民众之间的距离。Chinatown News 非中新闻台记者叶南天综合整理报道。The commemoration of the 105th birthday of Emilio Jacinto was held at Kamuning Bakery Cafe. 艾米里奥·哈辛陀诞辰150周年纪念活动在卡穆宁面包咖啡馆举行。2025年12月12日，卡穆宁面包咖啡馆举行了纪念菲律宾革命思想家、诗人和爱国者，被誉为卡蒂普南之脑的艾米利奥·哈辛托诞辰150周年纪念活动。本次活动吸引了历史学者、诗人、环保人士及公众参与。哈辛托的多位在世后裔亦出席论坛，包括其曾曾侄孙女梅丽莎·加劳兰、律师杜尔塞·彭扎兰以及后裔马文多纳。在康斯坦蒂诺基金会历史学家雷德·康斯坦蒂诺和菲律宾国家历史委员会成员尤费米奥·阿格巴亚尼三世的讲述下，哈辛托家族的历史与国家叙事相互交织，呈现出更为立体的革命人物形象。论坛中，菲律宾大学诗人维姆拉德纳教授以及马尼拉亚典耀大学教授、文学团体 LIRA 主席阿布纳多尔米恩多先后发言，回应哈辛托文字中的思想力量与当代意义。活动在主持人李天荣的引导下，通过诗歌朗诵与讨论，展开了关于国家正义与时代责任的深入交流。论坛结束后，活动延伸至咖啡馆户外空间。环保主义者雷德·康斯坦蒂诺主持了一场简短而庄重的致敬仪式，向伫立在卡穆宁面包咖啡馆旁的100年老树致敬。该古树被视为坚韧自然遗产与历史根基的象征，也呼应了论坛对环境保护与文化传承的关注。与会者共同呼吁
菲律宾青年与民众应持续守护对祖国的热爱，对不公保持警醒，并积极推动良政善治，珍惜并保护国家的历史未来与自然环境。主办方表示，革命并未远去，它已从战场转移到思想、价值与行动之中，存在于人们所珍视与守护的文化与遗产里。Chinatown News 非中新闻台综合报道。Fuji Philippines Foundation held relief operations for typhoon victims in Cebu. 慈济菲律宾分会台风救灾，助苏雾灾民重建家园。今年11月4日，台风迪诺重创菲律宾苏雾省，造成大量房屋损毁，民生陷入困境。慈济菲律宾分会随即启动应急机制，各地职工纷纷投入赈灾，持续协助受灾家庭渡过难关。2025年11月28日至29日，慈济志工在塔利塞、曼达维、康索拉西翁、康波斯特拉、达瑙、里洛安等城镇进行物资发放，志工与当地政府紧密配合，即使受灾群众众多，发放过程仍保持秩序井然。本次行动共动员388名志工与工作人员，援助6791户受灾家庭，其中房屋全毁1017户，半毁5774户。志工团队来自马尼拉、莱特岛、邦邦雅省、纳毛市、三宝岩等地。抵达苏雾后，立即分为6组，前往各定点确认灾民登记资料，并发放领物券。面对6000多户灾民，志工从清晨忙碌至晚间9点，与苏雾本土志工并肩合作。除了各类生活必需品及25公斤大米等物资发放，医疗服务亦同步开展。在三宝岩志工协助下，3位医生于圣玛丽女子学院设立临时医疗站，为301名伤患提供诊疗与药品。对于房屋全毁的1017户家庭，除获得生活必需品与大米外，每户还收到一笔祝福金。发放前，志工播放当天上午马尼拉慈济人在商场募款的影像，让灾民了解善款来自四方爱心汇聚。志工还叮嘱大家珍惜并善用这份来之不易的祝福。对灾民而言，慈济不仅提供物质支持，更传递你不孤单的深切关怀。这份心意与物资同等重要。慈济的援助不仅止于发放，还延伸至长期陪伴，包括家园重建、医疗服务与心灵关怀。志工的足迹遍及受创区域，以实际行动支持受灾家庭逐步重建，期盼他们早日恢复正常生活，迎向新生。Chinatown News 非中新闻台综合报道。有利东方旅游有限公司 Unirian Travel Incorporated。The Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated held its 2025 Christmas party. 飞华商联总会举行2025年圣诞联欢会。2025年12月16日晚上7点，飞华商联总会在商总大厦1楼展厅举行2025年圣诞联欢会。该会诸位领导和同仁欢聚一堂，同庆佳节，全场洋溢着浓厚的节日气氛。东北吕宋区理事林佩全和非中电视台主持人陈静瑜担任司仪。首先由林荣辉理事长致辞。
他向全体同仁送上节日祝福，并致以诚挚谢意，表示自履任理事长8个月以来，团队同心协力，积极配合，推动会务顺利进展，让商总各项工作稳步向前，更上一层楼。他表示，圣诞是一个充满爱与分享的节日，希望大家除了与家人和朋友聚在一起分享喜悦和表达祝福，也要将爱心与善意传递给更广泛的社区。随后，名誉理事长施东方博士带领祈祷，他亦向大家讲述圣诞节的由来，以及上帝借着差遣基督降世来完成对世人的救赎工作。庄前进、黄年荣及张昭和等多位名誉理事长亦先后简短致辞，向大家致以节日问候，祝福大家圣诞快乐，新年进步。是晚亦准备了精彩纷呈的余兴节目，既有猜歌名游戏、歌唱表演和抽奖等环节，多位领导上台一展歌喉，气氛热烈。联欢会在大家合唱、朋友的歌声中圆满落幕，充分展现了商总上下一心的团结精神。Chinatown News 非中新闻台综合报道。The Philippine-China Jiangsu Chamber of Commerce held a simultaneous overseas memorial ceremony for the 2025 National Memorial Day for the victims of the Nanjing Massacre. 菲律宾中国江苏总商会举行2025年南京大屠杀死难者国家公祭日海外同步悼念仪式。2025年12月13日上午，菲律宾中国江苏总商会在会所举行2025年南京大屠杀死难者国家公祭日海外同步悼念仪式。本次仪式以铭记历史、珍爱和平为主题，在非江苏侨胞商会成员及菲律宾 SK 盛凯装饰的中非员工齐聚一堂，深切缅怀南京大屠杀死难者与所有参遭日本军国主义侵略者杀戮的同胞，以跨越国界的追思，铭记历史创伤，坚守和平信念。赵建会长在致辞中指出，身为扎根海外的侨胞，既是祖国发展的见证者，更肩负着守护历史真相的重任。未来将通过历史图片展、纪实影片展播、文化交流等方式，把南京大屠杀的真相讲给世界听，把中国人民爱和平、反战争的立场传递出去。随后，现场人员一同观看南京大屠杀死难者国家公祭仪式直播。当屏幕上响起防空警报声，所有人起身肃立，集体默哀，对逝者的追思在静谧中蔓延。紧接着，大家齐声诵读和平宣言，既是对逝者的告慰，也是对和平最坚定的承诺。仪式最后，兄弟商会菲律宾中国安徽商会秘书长张健发言，与现场来宾共话历史记忆与和平愿景。出席仪式的包括菲律宾中国江苏总商会会长赵健、秘书长邵爱伦、常务副会长张顺峰、丁玉祥、李亚明、
会员谭振杰、徐俊、曹金、文建兴等，以及菲律宾 SK 盛凯装饰的中菲员工代表。这场仪式不仅是一次对死难者的深切缅怀，更是一场对和平的庄严宣誓。菲律宾中国江苏总商会将继续秉持铭记历史、珍爱和平的理念，以桥为桥，为促进中菲友好交流、维护世界和平贡献一份坚实力量。Chinatown News 非中新闻台综合报道。And that officially wraps up today's episode. It is my pleasure to introduce myself once more as your host, Candice Dan. Thank you so much for tuning in, and I sincerely hope you enjoyed what you've seen. Be sure to catch the next episode of Chinatown TV 非中电视台 next week for more exciting content. 我们下个星期再见。